Live po tayo ngayon sa mga mayroong anxiety disorder na may mga katanungan po. Live po tayo. Ang gabi yung duty ko ngayon. So, pauwi na tayo ng ating boarding house. Kamusta kayong lahat mga classmates? Kwentuhang anxiety disorder tayo. Habang naghihintay tayo ng viewers, pag-usapan natin yung yung pakiramdam mo. May sakit ka na sa puso, no? Yung para kang aatakihin. No, pag-usapan natin yun. Base sa aking experience pagdating dyan, kala mo may sakit ka na sa puso kasi may nararamdaman kang kakaiba pagdating sa kaliwang dibdib mo. Na-experience ko rin yan before. Para sa akin, dala lang yan, pag-aalala ng gusto. Kaya lagi mo siyang nararamdaman. So kasama yan pagdating sa sintomas ng anxiety disorder. Dala yan ng mga pag-aalala, dala yan ng mga stress, dala yan ng takot. Tapos higit sa lahat yung dala yan ng diyan ka nakapokus. Kumbaga malimit mo siyang pakiramdaman, malimit mo siyang pinakikiramdaman sa kaliwang dibdib mo. Ganito mahalata mo yan na tawag dito, na wala ka dapat ipag-alala dyan, na tinatakot ka lang yan. Try mo i-focus yung yung sintomas mo sa hilo. Biglang lilipat yan. Diba dito mo siya nararamdaman sa kaliwang dibdib, no? Alam mo, may feeling mo may sakit ka na sa puso kasi kakaiba, parang gumuguhit dito na parang nahihirapan ka huminga, tas ramdam na ramdam mo sa mo left chest, as in gala mo talaga may sakit ka sa puso. Pagka nagpa-check up ka naman, normal naman siya, no? Pag nagpa 2D echo ka, tawag dito, basta yung nagpa-check up ka pagdating sa mo, kung may malubha ka ng sakit, is normal, no? Mararamdaman mo yan, malalaman mo yan na tinatakot ka lang yan. Try mong ibaling yung iba, ibaling sa iba yung isip mo. Kunyari, try mong i-focus yung sintomas mo sa hilo, hindi ka nakapokus doon sa
sa chest mo. Yan mo, lilipat yan. Isang patunay yan na tinatakot ka lang yan, na nililinlang ka lang. No? Comment daw naman po yung may mga katanungan. Sino to? Isang hirap magbasa. Dapat pala hindi ako nag-live ng nag-live na nagbabay. Hirap magbasa. Baka mabangga ako. Huwag naman sana. Kaya lang. Medyo ingat lang tayo. Payo ko bro. Ano ito? Sabi niya. Doon tayo sa lilim. Medyo maliwanag. Di natin makita yung comment ni Kuyang. Maganda kaya yung sound natin? Comment nyo naman kung maganda yung sound. Kasi pangit yung nabili ko na lapel mic. Naiinis ako, maraming iingay na nasasagot. Ito, basahin natin. Sabi niya, "Hey, paano kaya bro malabanan?" Sabi niya. Yung pag pumupunta ka sa malayo sa iba ang pakiramdam mo. Sige, no, sagutin natin yan. Paano malabanan yung kapag pumupunta ka sa malayo? Iba yung pakiramdam mo, no? Una-una, hindi mo siya nararamdaman kapag nasa bahay ka. Kapag may kasama ka, hindi mo nararamdaman yan kasi relax ka, panatag ka. Isa sa pinagmumulan talaga niyan is takot. Takot yun. Kumbaga, binabagabag ka ng anxiety mo, nagpapadala ka sa takot, kaya yan, na lumalabas yung mga sintomas, yung mga pangit na pakiramdam. Tignan mo, pagka-relax ka, ay wala ka nararamdaman. Pag nasa bahay ka na may kasama ka. Experience na experience yan. Normal na normal yan sa may anxiety disorder, lalo na pagbago pa yung anxiety disorder mo. Alam mo, ito i-share ko na lang yung experience ko dati dyan. Dati nung kasagsagan ng anxiety disorder ko, tatambay lang ako sa bilyaran. No? Tapos makakarinig ako ng ingay na kasi maraming tao dun. Para ano na ako nun, kinakabahan na ako nun. Kumakabog na kaagad yung dibdib ko. Ganun din. Pupunta ako ng palengke na ako lang mag-isa. Makakaramdam rin ako ng ganyan, yung nararamdaman mo dati. Yung kasagsagan ko, pupunta lang ako ng palengke, makakaramdam na ako ng nervyos. Diyan na naglalabasan yung mga sintomas ko, no? Takot kasi pinagbumulan yan, yung mga pag-aalala. Pag-aalala na baka may masamang mangyari sa atin, wala tayong kasama, no? Lalo na pag mag-isa lang. So, ang gawin mo, araw-arawin mo siya. Araw-arawin mo para makasanayan mo. Sa umpisa talaga mahihirapan ka. Pero yung ano mo naman na yun, yung paghihirap mo naman na yun, ay may kapalit. Yun yung ano mo, yun yung healing mo. Tapang lang lagi yung ipahiral mo. Talagang pagsubok lang yan, malalampasan mo rin yan. Ganyan na ganyan din kami noon. Hindi ako pumayag na sakupin ako ng takot. Inaraw-araw ko yun. Yung ano, takot sa ano, kapag yan, katulad na na-experience mo, lumalabas yung mga sintomas mo kapag lumalabas ka ng bahay na wala kang kasama. Ginawa ko, hindi ako pumayag dyan sa mga pakiramdam na ganyan. Talagang klinin ko na magaling ako. Klinin ko na magaling na ako. Kasi, ang nangyayari sa atin talaga, tinatakot lang tayo ng anxiety natin. Kaya ganyan. Dapat hindi ka nagpapadala.
Pero proseso yan, step by step yan. Una mong gawin, sanayin mo talaga yung sarili mo. Salubungin mo siya araw-araw. Kapag nasanay ka na dyan, alam mo, no match na sa'yo yan. Ganyan lang sa umpisa talaga, takot. Ang ibabaw sa'yo. Yan, katulad na na-experience mo ngayon, lumalabas yung mga sintomas kapag mag-isa ka, tapos lumalabas ka ng bahay na mag-isa ka, wala kang kasama. Normal yan. Araw-arawin mo lang yan. Yan yung advice ko sa'yo. Araw-arawin mo sa lubungin, masasanay ka rin. Sa umpisa lang mahirap. Salamat sa comment mo. Sino pa ba yung mga may katanungan, no? Habang naghihintay ng may magtatanong, habang naghihintay tayo ng may magtatanong, bigyan ko pa ng follow up na paliwanag yung isang nagtanong kanina. Dati talaga, takot na takot din ako, experience ko yan, yung na-experience ko ngayon. Halos takot ako lumabas ng bahay. Lumalabas lang talaga ako pag may kasama. Ginawa ko, sinabi sa sarili ko, hindi ako ganito dati. Kailangan ko malampasan to. Hindi ako ganito dati. Inaraw-araw ko yun. Yung pagtambay ko ng bilyaran, inaraw-araw ko. Kahit na pag sobrang ingay na ng mga tambay doon, sumisibat na ako nun. Sumisibat na, alis na ako, babalik na ako ng bahay, kasi para na akong aatakihin. Kinabukasan, ganun uli. Pupunta uli ako doon. Pupunta muli ako doon sa bilyaran, tatambay uli ako. Ganun na naman. Sobrang ingay na naman ng mga tambay. Para na naman ako aatakihin. Kinakabahan na naman ako. Uuwi na ako doon. Kinabukasan, ganun uli. Medyo nasasanay ka na sa ingay, no? Medyo nasasanay ka na. Hanggat sa inaraw-araw ko na yun, ganito pala to. Kailangan talaga wag kang papadala. Kailangan sanayan mo yung sarili mo. Ganon din sa pag-exercise. Talagang una talaga natakot ako. Mag-exercise ako, mauudlot. Kinaumagahan, gagawin ko uli. Mag-exercise uli ako, mauudlot uli. Kasi tatakutin na naman ako, mauudlot uli yung exercise ko. Pangatlong araw pahinga kasi takot yun ang ibabaw sa'yo. Ayaw mo na mag-exercise sa na-experience ng sintomas. Pang-apat na araw, okay na uli, exercise uli. Ganun lang ginagawa ko dati. Hanggat sa hahanap-hanapin na ng katawan mo yung ehersisyo. Tapos binabaliwala mo na yung mga sintomas ng anxiety disorder. Ganyan lang, may mga time talaga na masama yung pakiramdam natin. Kailangan mo ipahinga. Magpahinga ka. Minsan sinasabi ng katawan natin, rest. Pahinga ka muna. Ganon. Pero hanggat maaari, salubungin yung takot mo. Kasi ayan talaga yung makakapag diyan mo ma-overcome yung pagsalubong mo sa mga takot mo. Diyan mo ma-overcome yan. Pero kung nananatili ka sa bahay, tapos nananatili kang nagpapasakop sa takot, hindi mo hinaharap yung takot, lalamunin ka ng takot, paghaharian ka ng takot, hanggat sa hindi mo na nagagawa yung mga dati mong ginagawa, yung mga gusto mong gawin, ganyan. Meron pa isa nag-comment. Di kasama ba sa anxiety, masakit ulo, balikat, batok? Diyan kasi ako natatakot. Kasama talaga yan, no? Yung marami masasakit sa katawan natin, lalo na yung ulo, no? Diyan ako parang mabubuang dati. Talagang hindi ko alam yung nangyayari sa akin. Ano ba?
high blood ba ako? Ano ba, may kakaibang, may malala na ba akong sakit pagdating sa ulo ko? Ganyan yung mga katanungan ko dati. Ang feeling mo talaga niyan, para kang high blood. Kasi ihilo ka, na parang may pressure, kasama yung batok. No? Again, sinabi ko sa inyo, na tinutukso lang, mahilig manakot, yung anxiety disorder. Tatakutin ka sa lahat ng bagay. Ikwento ko naman sa'yo yung experience ko dati dyan, no? Experience ko rin yan dati. Yung masakit na ulo, umasama yung batok, at madalas ko na pagka nangyari na sa akin yun, na-experience ko na, ang naiisip ko, high blood na yata ako. Magbabawas na ako ng pagkain. Ganun lang lagi, nagbabawas ako ng pagkain, na paniwala na naman ako na high blood ako, ganun, na kahit hindi naman. So, wag na wag sasangayon sa mga dikta ng katawan, no? Wag kang sasangayon dyan. Masigla at malakas ka. Talagang pinapasok at tinatakot lang tayo ng anxiety disorder, no? Kasama yan, kabady. Kasama yung mararamdaman mo, experience ko yan dati, no? Gawin mo, takot kasi nangingibabaw pa sa'yo yan, eh. Medyo medyo nangingibabaw pa yung takot sa'yo, maggulay-gulay ka lang muna. Maggulay-gulay ka lang muna. Madalas ka maggulay. Tapos kapag medyo tumatapang na, kaya mo na, dun mo uli kainin yung mga dati mong kinakain. Pero yung na-experience mo ngayon, normal, kasama sa anxiety disorder, experience ko yan dati. Pero ma-overcome mo rin yan. Malalampasan mo rin yan. Kahit anong paramdam niyan, kahit anong sakit ng bato, kahit anong hilo mo, wala ka nang pakialam. Dahil sanay na sanay ka na. Yun lang naman yan. Sa ngayon kasi, mararamdaman mo siya, matatakot ka kaagad, dun lumalabas yung matitinding sintomas. Kasi nangingibabaw sa'yo yung takot. Pero kapag na-master mo na yan, kahit anong paramdam niyan sa'yo, baliwala na yan sa'yo. No match na yan sa'yo. Wag kang lagi ka lang dasal. Dasal lang palagi. Hingi ka ng tapang at lakas sa araw-araw sa mahal na Panginoon. Lalo duty tayo. Sunod. Teka lang, hihinto ako, hindi ko mabasa talaga pag umaandar. Isa pa, baka mabangga tayo. Dapat pala sa bahay ako nag-live. Ngayon, Brad, nagpaparamdam pa rin mga sintomas. Pero ang maganda dyan, kahit nagpaparamdam pa rin yung mga sintomas sa'yo, to sa comment ni John Ben JB de la Reina, kahit nararamdaman mo ngayon yung sintomas, relax ka na. Hindi ka nagaanong natatakot kasi aware ka na, eh. Kabisado mo na yung mga sintomas, hindi ka tulad dati na wala tayong kaalam-alam pagdating sa sintomas. Makaramdam lang tayo ng konti, grabe na yung nervous natin, no? Ayan yung mga naman na makukuha mo pag tumatagal ka sa anxiety disorder. Yung hindi ka na agad-agad natatakot sa mga sintomas, aware ka na, kabisado mo na, no? Baka may follow up pa kayo na na mga katanungan. Bukas ng umaga, magla-live muli tayo. Pagka uwi natin galing trabaho, kasi panggabi ako, eh. Masagot natin sa mga question and answer
Ganda ng panahon ngayon, no? Sarap magbike sana ngayon sa MOA. Kaso, puyat. Hello, hello mga ka-anxiety. Comment kayo. Hello mga classmate. Sarap ng araw. Salamat, buddy, sa payo. Nagpapalakas ka ng loob sa amin. Tiwala talaga sa Diyos. Number 1 yan, number 1. Tiwala sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Tandaan nyo yan. Pero may kaakibat yan bago yung kagalingan. Yung pagsuko mo sa mga kasalanan mo, pagtalikod mo sa mga kasalanan mo, diyan mo mararanasan yung healing. Kasi gustong-gusto mo nang gumaling, pero yung mga kasalanan ginagawa mo, patuloy ka pa rin. Hindi mo mararanasan yung healing. No? Kailangan yan yung tuluyan mong pagtalikod sa kasalanan mo. Tuluyan mong pagsuko sa mahal na Panginoon. Ayan yung ayan yung sikreto sa paggaling sa kahit na anong sakit. Siyempre, maging itong anxiety disorder. Tandaan nyo yan mga classmates. Yung tuluyang pagsuko nyo, tuluyang pagtalikod nyo sa mga kasalanan nyo. Nakikita na mahal na Panginoon yung nilalaman ng ating puso. Body ako din. Ang sabi niya, teka lang ha, babasahin ko sa isang tabi. Sabi niya, body ako din, pag mag-duty parang lutang, parang hilo. Normal lang ba sa may anxiety yan? Pinipilit ko sa sarili sa trabaho, pero ramdam ko na ginaya ko lahat sa awa ng Diyos. Kasama talaga yan. Ako nga noon, sabi ko sa inyo, no? Bumalik ako sa trabaho na napakalakas pa ng aking anxiety disorder. At yun sa inyo, sa trabaho, kamuntik-muntikan akong atakihin. Sa trabaho, kamuntik-muntikan akong mag-collapse dahil sa sintomas ng anxiety disorder. Pero sa awa ng Diyos, wala naman masamang nangyari sa akin. Nandun kasi ang mahal na Panginoon na nakagabay sa atin. Basta nagpakita ka ng tiwala sa Kanya, humiling ka sa Kanya, bawat duty mo, no, bago ka duty, humihiling ka sa Kanya at nagdarasal ka na, bigyan ka niya ng, pahiramin ka niya ng tapang at lakas sa maghapon. Ibigay mo yung tiwala mong yun, tingnan mo, iingatan at iingatan ka niya. Sa awa ng Diyos, nakarecover tayo sa anxiety disorder. Grabing hirap. Bumalik ako ng trabaho na napakalakas pa ng aking anxiety disorder. Nandyan yung mga sari-saring sintomas na nararanasan ko habang dumuduty. Talagang kakaiba. Lalo na yung hilo, yung palpitation. Yan. Yung palpitation, din ako nahirapan dati. Talagang experience ko rin yan. Yung hilo, halos na na-inyo na yung sarili ko sa hilo. Kinasanayan na ng katawan ko hanggat sa nasanay ng nasanay, doon na siya nagsawa. Yung hilo. Doon na siya tuloy na wala, nagsawa na siya.
minsan kasi mga classmate, tinutokso lang tayo, no? Minsan, ginagago lang tayo. Minsan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder natin. Kasi, magaling ka na eh, magaling ka na. Wala kang sakit. Totally na magaling ka na. Ngayon, tinukso ka ngayon ng anxiety mo. Binigyan ka niya ng artificial na sintomas, no, na hindi naman totoo, no? Ngayon, pinaniwalaan mo yun. Yun bumabalik at bumabalik. Kasi, ano ka na naman, nagpadala ka na naman sa takot, no? Laging ganyan. Pagka may sumultot na sintomas, lagi mo isasabihin sa sarili mo na magaling na ako, lumayas ka. Baliwala ka sa akin. Tignan mo, magpapaalam yan. Kapag ganyan yung pinairal nyo, tapang lagi pinairal nyo, kasama ko ang mahal na Panginoon. Lumayas ka. Ganunin nyo lang yan, mawawala yan. Ganun lang lagi, talagang tapang ang ikapairal nyo. Tiwala sa sarili at tiwala sa mahal na Panginoon. 1 month and 18 months bago ako nagbalik trabaho. Bumalik ako na napakalakas pa ng aking anxiety disorder. Experience ko yan lahat. Mga hilo, mga panghihina, mga pangangatog ng tuhod. Ganyan. Kapag nararamdaman mo na yan, sabay-sabay yan dati sa akin. Nakakaramdam ako ng hilo, manghihina yung tuhod ko. May experience yung palpitation. Sari. Ngayon ko na-realize na kaya ako pala naranasan yung mga bagay na yun kasi din pala ako lalakas, no? Pina-experience ako yung mabibigat na sintomas na yun para may advice ako sa inyo para makatulong ako sa inyo. Ngayon ko na-realize ang lahat-lahat. So, nandito na tayo. Bukas uli, magla-live tayo, ganitong oras. Nang sa ganun, makapagbigay advice muli tayo sa ating mga kapwa nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat. See you in my next video.